Magandang hapon mga kapatid. Tayo po'y magsimula na po sa ating mensahe. Ang ating pong mensahe, back to basics, restoration plea. Pag sinabi po natin basics, ito yung mga bagay na fundamental kanya, ibig sabihin niya. Yung pinaka-basihan ng mga bagay-bagay. Pag sinasabi natin basics, yun ang pinakauna. Kung tayo nag-aaral, yun ang pinakauna nating pinag-aaralan. Bago tayo makarating sa ibang bagay na ating pinag-aaralan. Pag sinabi nating back to basics, pagka pinag-uusapan ay pananampalataya, ang ibig lang sabihin niyan, tayo nagbabalik sa Biblia. Yung po mga maraming nagsasabing sila yung mga Kristiyano o yung mga denominasyon, hindi actually sila sumusunod sa Biblia. Sila yung sumusunod sa kailang iniisip na sinasabi ng Biblia. Pwede sila sumusunod mismo sa Biblia. So ating pag-aaralan, tayo babalik mismo sa Biblia. Kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pananampalataya. Yun po ang isang dakilang pandaraya na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon na maraming mga grupo ng pananampalataya, sinasabi nila sila yung mga Kristiyano, pero actually, hindi sila sumusunod sa Biblia. Sila sumusunod sa sarili nilang mga kaisipan, sarili nilang mga kautusan na ginawa nila. Hindi yung sinasabi ng ating Diyos na nakasulat sa Biblia. Yung makikita natin. Pag sinabi natin restoration, kung halimbawa meron tayong isang gusali na makasaysayan o historical building, pag nire-restore natin yan, hindi natin siya nire-repair. Binabalik natin siya sa dati niyang kalagayan. Yun yung sabihin. No? Kung siya nasira na, ibabalik na, alisin natin yung sira, at ibabalik natin sa kanyang original na anyo. Hindi na wala tayong papalitan. Yan yung sinasabi lang restoration. Hindi natin siya nire-repair. Binabalik natin siya muli doon sa kanyang dating anyo nung una, hindi ibig sabihin ng restoration, bago siya nasira. So yun po ibig sabihin ng restoration. Yung binabalik natin sa dating anyo, ang isang bagay. Ngayon, sabi nga, hindi natin nire-repair, hindi natin siya nire-reform, kundi bumabalik tayo sa original. Kung halimbawa, may isang gusali na mahalaga at ito'y nasira, babalik tayo sa plano ng building na yon para ito'y maitayo natin ayon sa kanyang talagang anyo. Yun ang restoration. So kung anong klaseng kahoy yung ginamit, anong klaseng yun ang gagawin natin dahil binabalik natin sa dati niyang anyo. Pag sinabi natin reform, meron tayong pinapalitan, inaayos doon sa building. Hindi ganoon ang restoration. Wala tayong pinapalitan, kundi binabalik natin sa dati niyang anyo. Yung kung ito'y pinag-uusapan natin ay building. Pero pag sinasabi nating restoration na may kaugnayan sa pananampalataya, ang ibig sabihin niyan, bumabalik lang tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Kung sa kasalukuyang panahon, napakarami ng mga churches o denominations. Para natin malalaman kung ano yung totoo, babalik tayo sa Biblia. Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Dito sa Mateo chapter 16, verse 18, ang sinasabi rito, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. So, ibig sabihin, isa lang itayo yung iglesia ng Panginoon, hindi marami. Sa bilang ngayon, baka 50,000 na, iba-ibang grupo na naniniwala sa Biblia. Pero nung magsalita ang Panginoon, sa panahon ng Mateo chapter 16, ang sabi niya, I will build my church. Isa lang. 30 years later, si Pablo ay sinangayonan niya. Na isa lamang talaga ang iglesia na itayo. Hindi marami, isa lang. Dito po sa Efeso, ika-4 na kabanata, ika-4 na talata, ang mababasa natin may isang katawan, ganyan. Yung mga bagay na dapat na tayo magkaisa sa pananampalataya, isa roon ay kailangan nating paniwalaan may isang katawan. Pag sinabi natin isang katawan, maraming kahulugan nyo. Ano ba yung katawan ng Panginoon? Yung physical na katawan ng Panginoon? O may ibang kahulugan isang katawan?
Sa Efeso 4:4, sa isang katawan, wala na siyang sinabi. Pero kung babalik tayo sa Ephesians chapter 1, verse 22 to verse 23, ang katawan ng sinasabi rito ay Iglesia ng Panginoon. Kanya, basahin po natin. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. So yung katawan na binibigkas rito, o pinag-uusapan, ay Iglesia ng Panginoon. So may isang Iglesia kanya. So sinabi ng Panginoon, I will build my church. 30 years later, sabi ni Pablo, may isang Iglesia kanya. May isang katawan. Isang Iglesia, hindi marami. Nung magsalita ang Panginoon, I will build my church. Isang Iglesia lang itatayo niya, hindi marami. Nung ito'y naitayo na, isang Iglesia pa rin, hindi marami kanya. So yun ang sinasabi ng pananaksalita, nagigil po sa tinatawag nating Iglesia. So isa lang ang Iglesia yung tinayo ng Panginoon. Kaya na, meron nangyari doon. Dahil po sa katigasan ng ulo ng tao, pinalitan niya ang katotohanan. Sila'y umalis doon sa katotohanan. Dito po sa unang Timoteo, ika-4 na kabanata, unang hanggang 3, merong inihula sa panahon ni Pablo na pag-alis sa katotohanan. May ilang mga Kristiyano kanya nga alis sa katotohanan. Ngunit tayo na sinasabi ng Espiritu na sa mahuling panahon ng iba'y magsisatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu ng mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na iniroan ng kailang mga sariling buti na waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinagbutos na lamayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisipalataya at nakakalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat tinalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat ay takwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. So may aral na itinuro na hindi kalooban ng Diyos. Actually, yung aral na yon, yung pinagbabawal ng pag-aasawa at yung pinagbabawal ng pagkain, ilang uri ng pagkain, ito yung doktrina ng Katoliko. So meron po umalis sa katotohanan at isang iglesia na iba sa itinayo ng ating Panginoon ang naitayo. Ito yung nangyari po noong 606 AD. So ito yung konti-konti mabagal na pag-alis. Hanggang ito'y mabuo noong 606 AD na makikita natin. Eh, meron pa rin nangyari sa iglesia na yun. Noong 1054 AD, merong umiwalay mula sa Roman Catholic Church. Meron silang pagkakaiba sa aral, especially doon sa Roman Catholic Church na may rebulto. Doon po sa Greek Orthodox Church, wala silang rebulto, meron lang silang larawan. Para sa kanila, kasalanan yung pagkakaroon ng rebulto. Sa Greek Orthodox Church, yung mga pare ay nag-aasawa, at ang paraan ng kailang pagbabautis ay paglulubog. Siyempre sila yung mga Grego, alam nila yung orihinal ng salita. So dahil sa hindi pagkakaunawaan, sila po yung umalis sa Roman Catholic Church. Kaya makikita natin yung salitang Roman. Ibig sabihin, ito yung church na nakabase sa Rome. Yung Greek Orthodox Church ay nakabase sa Constantinople na kailang ginagamit na wika ay Grego, hindi Latin. Makikita natin. So dumating po ang panahon, yung tinatawag natin Renaissance period na yung mga tao na discover nila yung mga sulat noong unang panahon at tabok sa ng kailang kaisipan. Hindi lamang sa mga bagay na may kaugnayan sa kaalaman ng sanlibutan, kundi rin sa kaalaman sa pananampalataya. So, noong 1250-20 AD, merong mga ilang mga tao na sabi, ayusin natin ang iglesia ito ngayon. Dahil meron itong mali. Ayusin natin. Hindi nila gustong baguhin ang pangkalahatan. Meron lamang silang gustong palitan o alisin o baguhin. E siyempre, hindi papayag ang Roman Catholic Church. Kaya nangyari, lumabas ang ibang klaseng mga denominasyon na hanggang ngayon ay umiiral sa panahon natin ngayon. So, siyempre, pinakauna ay si Martin Luther. Si Martin Luther, siya po isang pare
na nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa Rome at nakita niya yung mga abuso na ginagawa noon. Number one, yung indulgence kanya. Yung indulgence, ito po yung pagbabayad sa iyong kaligtasan. Imbes na kayo gumawa, pabayaran mo kanya. At yun ay nakita ni Martin Luther na hindi tama. Kaya pagbalik niya sa Germany, naglagay siya ng pintuan ng iglesia sa Gothenburg. Ito yung iba't ibang bagay tayo nakita kong mali sa Roman Catholic Church. Pero siya iniwalay. So siya in-fellowship sa Roman Catholic Church. Nagsimula siya ng kanyang sariling iglesia, yun ang Lutheran. Yung pong Episcopalian, at Presbyterian, ganun din, Baptist, Methodist, nanggaling sa Episcopalian, o Anglican Church. Nagsimula yan sa gano'n. Meron silang gustong baguhin, pero ayaw po siyempre, papayag ang Roman Catholic Church. So nagtatag sila ng sarili nilang grupo. Hanggang sa, nung ginagawa ko itong chart na ito, 35,000, tapos naging 40,000, baka dumadami na yan. So dahil sa karunungan ng tao, nagkaroon ng maraming klase ng iglesia. Kaya lang, nung nagkaroon po ng nung pumunta yung mga tao sa tinatawag nating sa panahon na ito, Amerika, nagaling sila sa kailang bansa na pinagbabawalan sila na i-practice nila kung ano pinaniniwalaan nila. Nagkaroon sila ng kalayaan. Wala nang nagbabawal sa kanila. So nagsimula sila mag-aaral sa Biblia. At na-discover nila na itong mga pinanggalingan nilang grupo ng pananampalataya ito ay mali. Kailangan tayong bumalik doon sa totoo kanila. Kung saan balik sila doon sa tunay na iglesia. And later on, ang tao, hindi pa rin siya makontento sa katotohanan. Noong 1906, meron pa rin umalis doon sa tunay na iglesia. Ito yung tinawag na Christian Church. Ito yung mga kapatid dati na ngayon ay naniniwala na pwedeng gumamit ng panugtong. At sila gumawa ng isang centralized na organisasyon na tinatawag lang Missionary Society. At sila umalis sa katotohanan. Pero makita niyo yung tunay na iglesia, hindi siya nawala. Hindi natin may paniwala sa panahon kung ano nangyari sa mga Kristiyanong yon, pero definitely hindi siya nawala. Siya nagpatuloy sa panahon hanggang sa panahon natin ngayon. Noong 1968, nagkaroon din ng division doon sa Christian Church. Yun ang tinatawag ng Disciples of Christ na kinikilala na sarili nila na isang denominasyon. Doon sa mga tapat na kapatid, mayroon pa rin umalis. Yung tinatawag sa nating institutional brethren na yung kalimitan tinatawag nating liberal. So ito ang makikita natin nangyayari sa larangan ng pananampalataya. Yung po nananatili at sila po'y kontento sa katotohanan, hindi sila umaalis. Pero yung mga taong masyadong active ang imahinasyon na gusto nilang gawin, ang gusto nila, yun ang pinanggagalingan ng pag-alis mula sa katotohanan. So yun ang sitwasyon ng kasalukuyang mundo higil po sa pananampalataya. May tunay na iglesia, pero maraming mga iba't ibang klaseng iglesia na makikita natin sa ating kapaligiran. Kaya kung titingnan po natin sa natural na mundo, pag tayo nagtatanim, ito pa yung pakwan, paborito yung pakwan. Pag ay nagtanim ng buto ng pakwan, anong tutubo nun? Yung pakwan. Hindi pwede na pag nagtanim ka ng buto ng pakwan, ang tutubo mangga. Hindi pwede yun. Yun ay labag sa kalikasan. So, pakwan. Pag lumaki yung pakwan, magbubunga yan. Ano yung bunga niya? Pakwan pa rin. Kasi ang bini ay pakwan. Kung anong itinanim, yan ang tutubo. Natural lang yan. So, itinanim yung pakwan, tutubo ay halaman ng pakwan, pagka ito'y nagbunga, ito'y pakwan. Yun ang natural sa kalikasan. Anong ang ating bini na itinanim, yan ang tutubo. Siyempre, ganun talaga yan. Kaya, pupapunta tayo sa pananampalataya. Anong sinasabi ng Diyos? So, siya naglalang. Nung naglalang ang Diyos, ito sinasabi niya, hinggil po sa paglago ng mga bagay na nilalang niya. Dito po sa Genesis chapter 1. Ano po? And the earth brought forth grass, the herb that yields seed, according to its kind, and the tree that breeds fruit,
Whose sin is in itself according to its kind. Ganyan. And God saw that it was good. Ang ibig sabihin niya, kung ano yung puno, siyempre may binhi yung puno, yun din ang tutubo at magpaparami, yung pa rin puno na yun ang tutubo. Ganyan. Kaya dadaming halaman na yun dahil yung binhi ay doon sa halaman na yun. Ganyan. Yun po ang natural na batas sa kalikasan. Hindi natin siya pwedeng palitan. Yun, kung ano yung binhi, kung ano yung halaman, kung ano yung binhi, pag itinanim mo, yung pa rin halaman na yun ang tutubo, ganun sa mga hayop. Kung ito'y baboy, baboy pa rin ang lalabas. Hindi mag-aanak ng aso yung baboy, di ba? So, yung pakuan, hindi pwedeng tubo yung mangga at magbunga ng mangga. Magic yan pag nangyari. Wala pa tayo nakita. At wala tayo makikita. Dahil hindi yun natural sa kalikasan ng Diyos. So, sa larangan ng pananampalataya, paano tayo makakarating doon sa tunay na iglesia na itinalaga ng ating Panginoon? Kung yung prinsipyo ng pagtatanim at prinsipyo ng binhi, ganoon din. Kung ang katotohanan lamang ang ating itinuturo at itinatanim, ganoon din naman ang lalabas. So, pagka ibig sabihin, pagka ibang binhi o ibang aral ang itinuro, iba yun. Ibang pananampalataya yun. Yung tunay na iglesia, meron siyang identification. Meron siyang pangalan. Hindi yung official na pangalan, pero ito'y may pangalan na magiging pagkakilanlan. Ano yung pangalan na yun? Sa Matthew 16 verse 18, sabi niya, I will build my church. So ito yung iglesia na nating Panginoon. So sa kanya yun, Church of Christ. Diba? Sa Gawa chapter 20 verse 28, depende sa salin. Pero kung ito po yung lumang salin, ang sinasabi rito, ang iglesia ng Diyos. Kanya, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin po natin. Sa 2028. Pero kung ito yung masalin pala, iglesia ng Panginoon. Pero dun sa bagong Biblia, iglesia ng Diyos. Kanya. Ibang marami ang bagong Biblia. Nahanap tayo na bago. Kasi para ano ba yun? Pero kayo yung bagong Biblia, ang nakalagay, iglesia ng Diyos, kanya, na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, pagka yun ay babasahin natin, madadali yung mga taong hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Yan po itong Biblia nito. Natignan niyo, may bagong salin. Ingatan ninyo yung sarili at ang bungkawan, sa kanila ay inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan yung iglesia ng Diyos. Ganyan. Pero yung Diyos na binabag ito, hindi ang Ama. Dahil sabi niya rito, na binili niya ng kanyang sariling dugo, ay sino ba namatay ang ating Panginoon? So, iglesia ng Cristo, Church of Christ, dahil siya nagtatag, iglesia ng Diyos dahil ito'y tinatag ng Diyos, hindi ng tao. So, yun ang pangalan ng makikita natin. O kaya, Church of Christ. Dahil tinatag ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos, na nasa Corinto kanya. So, yun ang mga pangalan na pwede nating gamitin. Ang sinasaad ng mga pangalan na ito, si Kristo ang nagtatag at si Diyos. Hindi siya tao. So, iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos, dahil ang ating Panginoon ay Diyos. Hindi siya tao lang, sinasabi ng mga ibang pananampalataya. Paano yung pagsamba? Pag tayo po ay pumunta sa iba't ibang mga denominasyon, iba't ibang klaseng pagsamba, makikita mo. May sumasayaw, may lumulundag, may inihimatay, may sumasayaw. Pero pag pumunta tayo sa binhi ng salita ng Diyos, ito lamang makikita natin na pagsamba, katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya hindi tayo sumasayaw, hindi tayo pumapalakpak, dahil wala tayong mababasang gano'n. Pag pagsamba po natin, may pagtuturo, may pagbibigay, mamaya gagawin na po natin yun,
Meron pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon, o Lord's Supper. May pag-aawitan at may panalangin. Yun lang. Isahin po natin isa-isa. Doon sa Acts chapter 2 verse 42, sila yung nanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Doon sa Gawa chapter 17 verse 11, at sinaliksik nila ang salita ng araw-araw upang malaman kung tunay nga mga bagay na ito. Meron tayong katotohanan na ginagawa, pero meron klaseng espiritu. Alam, espiritu yung, ibig sabihin, yung bahagi natin na may pagnanasa kanya. Sila yung nagnanasang malaman din yung katotohanan. Sa pagbibigay, kami ang gagawin natin yan. Tayo po yung nagbibigay. Ito yung utos. Ito yung dapat natin gawin. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din yung gaya ng aking itinagabili sa Magdala sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat sa inyo magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gawa ng mga bagang pagdating ko. So may ambagan, nagbibigay tayo sa ating makakaya. Pero ang espiritu ng pagbibigay, tayo nagbibigay ng masaya kanya. Hindi tayo napipilitan lang na magbigay dahil utos. Kundi meron tayong pagnanasang maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nasa Pangkalang Korinto, ikasam na kabanata 6 hanggang 7. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aari naman ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay aanin naman sigat. Totoo yun. Kung kayo nag-aani lang ng kalahating kaban ng palay, huwag mong mag-expect na kayo mag-aani ng isang kaban o 3 kaban, etc. Haunti lang mga ani mo. At ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So yung binigay po natin ay pinasya ng ating puso kanya, at ay nagbibigay ng masaya. Yung Lord's Supper, ginawa po natin kanina. Doon po sa ating, at sa akin, yung pinanggaling kong pananampalataya, meron silang katulad na gano'n, na parang Lord's Supper. Pero pag ginagawa ko noon yun, wala ka namang naintindihan. Hindi mo nga naintindihan kung ano yun eh. Basta gumagaya ka lang sa ginagawa ng iba. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, 23-26, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabi sa pinagkanulo ay 20 tinapay. At nasi makapagpasalamat ito kanyang pinagputol-putol. Sinabi, ito yung aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayting paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo inom nito sa pag-aalala sa akin. Ganyan. So yun ang ginagawa natin. Pag tayo kumain doon sa tinapay, inaalala natin ang katawan ng Panginoon. Pag tayo minom sa ubas, inaalala natin ang dugo ng Panginoon. So paano, ano ang espiritu ng ating pagkain at pag-inom? Sa 27:28. Kaya ang sino man kumain ng tinapay, uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng kopa kanya. Ibig sabihin, pag ginagawa natin yan kasama ng ating kaisipan, na inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon, at kasama ng ating damdamin, tayo nagpapasalamat ng Panginoon matay para tayo maligtas. Sa Efeso chapter 5 verse 19, kailangan ay umaawit lang tayo. Kaya pansin niyo, wala tayong instrumental music dahil yan ang utos sa atin. Kaya at magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awit ng espiritual na sa inyo yung mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So, yung awit tayo ng mga awit. Pero sa Colossians 3:16, sabi niya, umawit kayo may pagpapasalamat sa inyong puso sa Panginoon. At panalangin. Doon sa Acts chapter 2 verse 42, isa sa mga pinanatilihan nilang matibay yung pananalangin. Paano tayo manalangin? Doon sa nakagisa nating pananampalataya, memorized. Minememorize natin yung Our Father, Hail Mary, our glory be. Pero hindi natin naintindihan. Pero ang tunay na panalangin, ito yung naiintindihan. Basahin natin. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa Espiritu, at ako'y mananalangin din sa isipan, ako'y aawit sa Espiritu, at ako'y aawit din naman sa isipan. So, naiintindihan po natin ang ating yun ang pagsamba.
na makikita natin sa tunay na ano yung aral na itinuturo. Pagka Katoliko ka, Catholic doctrine. May kay Baptist, Baptist doctrine. May kay Pentecostal, Pentecostal doctrine. Pero sa Iglesia ng Panginoon, wala tayong doktrina. Hindi tayo gumagawa ng doktrina. Ang ating sinusunod ay aral ng ating Panginoon. So, 2 John 9, sabi rito, ang sino man nagpapatuloy at di nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinoroon ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinoroon ng Ama at kayo hindi ng anak. So, aral ni Kristo ang ating itinuturo. Wala tayong karapatan gawa tayo ng sarili nating aral. Pag binabasa natin ang Acts chapter 2, verse 42, mababasa natin yung Apostles' Doctrine. Ganyan. Bakit hindi ang aral ni Kristo tinuturo nila, kundi yung turo ng mga apostol? Ang katotohanan, ang itinuturo ng mga apostol ay ang mga bagay na itinuro ng ating Panginoon sa kanila. Wala rin silang sariling turo, kundi tinuturo lamang nila ang itinuro sa kanila ng ating Panginoon. Basahin natin. Sa Matthew chapter 28, verse 20, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na inutusan sa inyo. At narito ko'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. Apostles' Doctrine, dahil sila nagturo. Pero tinuturo nila yung aral ni Kristo. Para sa kautusan ni Moises, tinatawag nilang kautusan ng Diyos. Dahil ito nanggaling sa Diyos, yung utos. Bakit sinawag ng Law of Moses? Dahil si Moses na nagturo. Ngayon din po sa aral ng mga apostles. Wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Doon po sa Matthew chapter 17, 1-5, ito po ay tinatawag ng Transfiguration. Biglang nagbagong anyo ang Panginoon at pumunta sa alapa at nakita nila ng Panginoon nakikipag-usap kay Moises at kay Elijah. Si Moises ay yung kautusan ni Moises. Si Elijah, yung mga propeta. Ang sabi ni Pedro, mabuti nandito tayo, kanya gawa tayo 3 tolda, isa sa iyo Panginoon, isa kay Moises, at sa kay Elijah. Kaya sabi may tinig na galing sa langit, sabi niya, ito sinisita kong anak, nasa kong kinulugdan, siyang pakinggan niyo, kanya, hindi si Moises, hindi si Elijah. So wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises, wala mga propeta, tayo nailalim sa kautusan ng Panginoon. Si Pablo, sa kanyang pangangaral, ay siya nagsulat sa mga taga-Korinto, yun din ang sinasabi niya. Pag siya pumupunta sa lupay ng mga Hentil na walang nakasulat na kautusan, ang sabi ni Pablo, ako'y nakikitulad sa kanila. Pero hindi ako walang kautusan sa Diyos. Kanya. Basahin natin. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ko malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ng Kristo, upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Pag siya pumupunta sa lupay ng mga Hentil, nakikitulad sa kanila, bagamat sa mga bagay na hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo maaaring lumampas sa nakasulat. Kung ano lang ang mababasa natin dito, yan lamang ang ating paniniwalaan, yan lamang ang ating susundin. 1 Corinthians 4:6, so ating bamasahin. Mga kapatid, ang mga bagay na ito'y ginamit kong halimbawa sa aking sarili kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay ng sulat, upang sino man sa iyo huwag magmataas laban sa iba. So ito yung doktrina. Ayan, doktrina na makikita sa Biblia. Ang aral ng ating Panginoon. Walang ibang aral na dapat nating ituro. Ano yung plano ng kaligtasan? Doon po sa mga born again, mga Baptist, lahat ng denominasyon, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Pag itinuro sa iyo ang bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi niya, ipanalangin ninyo, itong panalangin niya, itong kanya, at tatagapin niya sa puso ang Panginoon, ligtas ka na kanina. Pero sa Biblia, ito mababasa natin. Ang sumasampalataya at babautismohan ay maliligtas dapat kapag hindi sumasampalataya. Pero saan? So, kailangan tayo sumampalataya at kailangan tayo mabautismohan. Kailangan din tayo magsisi sa lahat ng ating mga nagginawang kasalanan bago tayo sumampalataya sa Ebanghelyo. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, kailangan tayo magsisi at mabautismohan. So yun ang turo ng plano ng kaligtasan
na mababasa natin sa Biblia, aral ng ating Panginoon, yun din ang itinuturo sa atin. Tingnan niyo lahat ng mga nabautismo, naligtas, sa aklat po ng manggawa. Ito yung chart. Doon sa araw Pentecost, sila nakinig. By necessary inference, sila sumampalataya, sila nagsisi at sila nabautismuhan. Yung mga taga-Samaria, sila nakinig sa pangalan ng Felipe, sila sumampalataya at sila nabautismuhan. Si Simon na magagaway, ganun din. Si sumampalataya at nabautismuhan. Yung bating o yung eunuko, napakinggan niya pangalan ng Felipe, at siya'y nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Siyempre, pag siya nagpahayag, siya sumasampalataya. Hindi sinabing siya nagsisi, yun ay imply, dahil meron din namang pagsisisig kailangan at sinabautismuhan. Si Saulo, ganoon din. Pinapakinggan niya ang ebanghelyo. By necessary press, siya sumampalataya rin at nagsisi ng pahayag, baka din nakasulat, at sinabautismuhan. Si Cornelius, siya nakinig sa pangalan ni Pedro, siya sumampalataya, siya nabautismuhan. Si Lydia, sa pangalan ni Pablo, siya nakinig, sumampalataya, nabautismuhan. Yung tagapamahalan ng bilangguan sa Pilipos, siya nakinig, sumampalataya, nabautismuhan. Yung mga taga-Corinto, nung nangato si Pablo, siya ay sumampalataya at nabautismuhan. At sa mga taong alagad ng tagpuan ni Pablo sa Ephesus, Acts chapter 19, 1-7, sila nakinig at sila nabautismuhan. Pag pinagsama-sama natin lahat ng mga limbawang yan, makikita natin may pangangaral. Hindi ka nang pwede makinig kung walang pangangaral, pero yung pakikinig, may pananampalataya, may pagsisisi, may pagpapayag ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos at bautismo. So yun ang paraan ng kaligtasan. Hindi lang sumampalataya ka na wala namang sinasabi ang banal na kasulatan dito sa mga bagay na yun. So yung gawain ng iglesia, tatlo lang po yan. Yung mga denominasyon, marami silang gawain. May mga eskwelahan, may mga ospital, etc. Pero kung pinag-uusapan po natin na yung Biblia, yan lang po ating makikita ng gawain ng iglesia. Yung pangangaral ng Ebanghelyo. Doon po sa Mateo chapter 28, 19-20, sabi ng Panginoon, gawin niyo alagad ang lahat ng mga bansa. Kasilin niyo bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo kanya. Dahil din sa 2 Corinthians chapter 11, verse 8, si Pablo ay nangangaral sa Corinto, si tinulungan ng ibang iglesia kanya. Ninakawan ko ang ibang iglesia para makapaglikod sa inyo. I love other churches to minister to you, sabi sa English. Yun po yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ang purpose po niyan ay ligtas natin ang mga tao na sa sanglibutan sa kailabang kasalanan. Pag nabautismo sila, hindi po doon natatapos ang ating gawain. Kailangan silang pagtibayin sa kanilang pananampalataya. Noong sa Efeso chapter 4, 11 and 12, ito ang ating mababasa mga kapatid. Kaya mayroong mga apostol, may mga naging propeta, may mga evangelista, may mga pastor, guro, para sa gawain ng pagpapatibay. Basahin natin. Kailang kalooban niya, iba na maging mga apostol, wala na pang apostol ngayon. At iba yung propeta, wala na pang propeta ngayon. At iba yung evangelista, mayroon pa rin ngayon. At mga iba yung pastor, mayroon pa rin ngayon. At mga guro. Anong purpose na? Upang ihanda mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa katitibay ng katawan ni Kristo kanya. Ihanda tayo sa pamagitan ng pagtuturo sa salita ng Diyos. Sa 1 Timothy 3:15, ang iglesia na po, haligi at suhay ng katotohanan. At yung pangatlong gawain, yung pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sabi, kahit, halimbawa, hospital ng kapatid na nangangailangan siya, pwedeng tulungan ng iglesia yun. Sa Gawa, chapter 11, 28 to verse 30, nagkaroon po ng taggutom sa buong sanglibutan sa panahon ni na Pablo at ni Bernabe, sa panahon po ni Claudius kanya. At sila, ang iglesia sa Antioch, ay nagpasya magpadala ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan sa Judea kanya. Basahin po natin. Isa sa kanila ng pangalan Agabo, ang tumayo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanglibutan. At ito'y nangyari sa kapanahonan ni Claudio. Ang mga alagad ay sa kakayahan ng bautisa ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. At kanilang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamagitan ng mga kamay ni Bernabe
Sauna, marami pang halimbawa niya. Pero ito tatlong gawain ng iglesia: pangangaral, pagpapatibay, at pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano yung organisasyon ng iglesia? Pagka tayo po ay pumunta sa Diliman, Quezon City, makikita natin yung malaking building na Iglesia ni Cristo. Yan ang kailang headquarters. Pag pumunta tayo sa Rome at pumunta tayo sa Vatican, makikita mo doon ang headquarters ng Roman Catholic Church, etc. etc. Wala tayong gano'n. Dahil ang iglesia ng ating Panginoon po ay congregational, hindi siya centralized. Ang ibig sabihin yan, bawat kongregasyon ay malaya sa isa't isa at umiiral sila sa kailang sarili. Halimbawa, dito sa Angeles, mayroong kongregasyon, sa San Fernando meron, sa Mabalacat meron. Pero kahit nandoon sila, hindi natin sila pinakikialaman. Ito lamang ang ating pinakikialaman. Kung anong gagawin nila doon, basta ito'y kalooban ng Diyos, wala tayong pakialam doon. Ito lamang Angeles, kung saan tayo kaanim, ang ating pinakikialaman. So, congregational na centralized. Ito yung mapapatunayan natin. Meron pong mga taong tinatawag na elders, o minsan tinatawag na pastors, or overseers, o bishops, sa isang kongregasyon. Kaya dito po sa atin, wala pa dahil wala pang qualified. Pero yung elders, o pastors, o overseers, sila po iniyahalan nila sa bawat iglesia nila. Sa Gawa, chapter 14, verse 23, doon sa ulang paglalakbay na Pablo at ni Bernabe, doon sa lugar na tinatawag nating Turkey, doon ang unang nilang pangangaral. After 3 years, binalikan nila. Binalikan nila yung kailang tinatag ng mga kongregasyon. Tagalan sila ng mga matanda na makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia. Matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kailang sinasampalatayanan. So naglagay sila ng matatanda sa bawat iglesia, elders in every church. Makikita natin. So ano ang, dito rin po sa Titus chapter 1 verse 5, sinasabi rito yung katangian o qualifications ng mga elders. Sinabi rin dito kay Titus na siya maghalal na matanda sa bawat lungsod. Ganyan. Na ibig sabihin, sa bawat lungsod, sa lugar ng Creta, doon sa nangaral, ay meron lang sa iglesia. Sayin natin, sa Titus 1:5. Dahil dito, iniwag ito sa Creta upang isaayos ng mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa inyo. Elders in every city. Doon po sa Jerusalem, meron silang matatanda sa Acts 10 verse 22. At sa James chapter 5 verse 14, basahin po natin, yung sa mga nagkakaroon po ng sakit, kanya, patawagin nyo kanya yung mga matanda sa iglesia. Basahin natin. May sakit pa sino man sa inyo, ipatawag niya matatanda sa inyo iglesia at kaya lang ipanalain siya at siya ipahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Marahil ito ng panahon na mayroong gifts of healing ng panahon na yan. At ang pangasiwa ng elders ay limitado lamang sa iglesia na kung saan sila ginawang elders. Doon sa Gawa chapter 20 verse 20. Kaya dito natin malalaman na yung mga kongregasyon ay congregational. Dahil yung pamamahala ng mga namamahala ay limitado lamang doon sa iglesia na kung saan sila ginawang namamahala. Basahin natin. Dito sa Acts chapter 20 verse 28. Ito po ang ating mababasa. Binasa na po natin kanina ito, pero basahin natin ulit. Ingatan ninyo yung sarili at ang pungkawan. Sa kanila inilagay ko ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Ito po yung tama salin dito sa lumang Biblia, mga obispo kanya, upang pangalagaan ninyo yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So dito, at ang pungkawan kanya, sa kanya inilagay ko ng Espiritu Santo. So kung saan nilagay, limitado lamang doon na kailang pangangasiwa. So sa 1 Peter chapter 5 verse 2, ang pangangasiwa ay limitado lamang doon sa kawan, nakasama nila kanya. Basahin natin. Napangalagaan niyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa panitan, kundi bukal sa loob, ayon sa
kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahal na pakinabang, kundi may siga. So, yun ang organisasyon ng iglesia. Wala tayong pinakamataas na namamahala sa lahat. Bawat kongregasyon ay autonomous at saka independent. So, pag sinabi ng autonomous, pinamamahalahan mo sarili mo. Ang salitang auto means self. Yung nomos ay rule. So pag sinabi natin autonomous, self-ruling. Ganyan. Meron tayong magandang halimbawa na pwede nating maintindihan. Doon po sa Mindanao, mayroong autonomous region of Muslim Mindanao, di ba? ARMM. Sila yung autonomous. So pinamamahalan nila ng sarili nila. Bagamat sila nasa ilan pa ng Republika ng Pilipinas, sa isang limitadong paraan, binigyan sila ng kapangyarihan ng bansang Pilipinas na pamahalaan nila sarili nila. Doon sa mga bagay, hindi sila pinakikilaman ng Republika ng Pilipinas. So pinamamahalaan nila kailang sarili nila. Yun ang ibig sabihin ng autonomous. Building your moral purity sa loob ng iglesia, pinanatilihan at iniiwas sa anumang anyo ng kasamaan. Dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, ito po ang ating mababasa. Umalayo-lamayo tayo sa bawat anyo kanya ng masama. Yan ang probisyo yan. 22, basahin natin. Layo ninyo bawat anyo ng kasamaan. So yan po yung pinanatilihan sa loob po ng iglesia. Meron tayong isang pag-asa. Ito yung pag-asa ng buhay na wala hanggan. Sa Titus chapter 1 verse 2, sabi ni Pablo, sa pag-asa ng buhay na wala hanggan, na ipinangako ng Diyos na hindi maaari magsinungaling. Ito yung pag-asa natin ito, hindi nasa lupa, katulad na sinasabi ng mga saksi ni Jehovah at Seventh-day Adventists. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4, ang pag-asa na yan ay sa langit. Sayin natin. 1 Peter chapter 1 verse 4. Itungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at di kumukupas na nila sa langit para sa inyo. At ito'y bibigay sa atin sa huling araw. Pagdating po ng ating Panginoon sa Judgment Day. Doon sa Hebrews chapter 9 verse 28, ito pong ating mababasa sa Hebrews chapter 9 verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na ihandog na minsan upang dali ng mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ano yung kaligtasan na yun? Dadalhin tayo sa langit. Si Apostle Paul, nung malapit na siyang mamatay, ito ang kanyang isinulat. Sa 2 Timothy, chapter 4, verse 8, nung ito'y malapit na siyang mamatay, alam na niya malapit siyang mamatay, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na bibigay sa akin ng Panginoon at tapat na hukom sa araw na iyon. At di lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangal sa kanyang pagpapakita. At itong pag-asa na ito ay makakapta natin kung tayo tapat at kung tayo po ay magtitiis. Sa Romans chapter 8 verse 24. Tandaan natin, pag ito'y pag-asa pa lang, hindi mo pa taglaya. Naasahan mo pa lang. Pero dahil lang nagbigay ng pag-asa ay ang Diyos na hindi maaari magsinungaling, alam natin ito'y darating sa atin kung tayo magtitiis at magiging tapat. Sapagkat tayo niligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita, hindi pag-asa. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito na may pagtitiis. So ito po ang ating mensahe sa hapong ito. Pag bumalik tayo sa basics, umabalik tayo sa Biblia. Kung tayo po'y nanggaling sa mga denominasyon, bumabalik tayo sa Biblia at bumabalik tayo sa katotohanan. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Tayo po'y pumunta na sa